Maganda umaga po sa inyo, Secretary. Yes, magandang umaga Sir Ted sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga rin po. And thank you sa maaga pong pagtugon sa aming tawag. Sec, ano po ang latest sa 23 Pilipinong mga marino na sakay po nitong barko na tinamaan po ng drone strike ng mga Yemeni rebels? Yes, nangyari yung attack ng mga 2:00 ng umaga nung Sabado sa oras nila. Naglalayag mula sa Suez Canal yung barko at sa bandang Southern Red Sea, Bab al-Mandeb Strait ay doon nakatamo ng drone missile attack yung barko. It's an oil tanker with an all-Filipino crew, 23 Filipino crew. At yung damage sa barko ay hindi malala, light ang damage at patuloy na naglayag ang barko with the 23 Filipino crew safe and unharmed at ngayon patuloy siya sa kanyang port of call, yung kanyang next port of call patungo sa kanyang destination. Hindi ko lang ma-disclose, Sir Ted, yung location for security reasons. Opo. Sir, ito hong mga tripulanteng ito, ito ho'y naka-avail na po, no? Nito pong sinasabi ninyo na kontrata sa lahat po ng mga marine agencies dito po sa usapin ng paglalayag sa mga lugar na classified po at as conflict areas? Yes, both places, both yung Southern Red Sea at Gulf of Aden ay warlike zones as declared by the International Bargaining Forum, initially as recommended by the Maritime Industry Tripartite Council dito sa atin sa Pilipinas, and then as instituted by the International Bargaining Forum, yan yung international forum ng international seafarers at ship owners. And then dito sa Department of Migrant Workers, meron din tayong issuance na siya ay warlike zone na ibig sabihin hanggat maaari magda-divert ang mga ships. Pero kung naglayag pa rin doon, ay merong right to refuse sailing ang mga tripulante at kung sila'y pumayag ng sailing doon sa parting yon ng warlike zones ay doble ang kanilang kompensasyon at benepisyo. So kumbaga dito po ang ating presumption, alam ng may-ari po ng oil tanker na ito at ng mga manggagawang Pilipino itong sitwasyon na ito at dahil nga sa klaro po naman na warlike zone ang klasifikasyon sa lugar na ito, doble ang kanilang sweldo. Yes. Malinaw na may pagkakataon ang mga tripulante na magpahayag ng kanilang refusal to sail kasi pumasok ng Suez Canal At pagpapasok sa Suez Canal ay sigurado yan na dadaan sa Red Sea at sa Bab al-Mandeb Strait at Gulf of Aden. Yes. Opo. Sige po. So sir, wala pa ho tayong latest dito kung nasaan na itong barko ngayon? It will take some time bago makarating sa kanilang port of call. May schedule tayo at ang kanilang location we are updated by the ship owner and the licensed mining agency here in the Philippines. Hindi lang talaga natin ma-disclose, Sir Ted, for security reasons. But rest assured, we are monitoring the voyage of the ship. Opo. Saan po ito nakarehistro, sir, na oil tanker? Ito ay Panamanian flagged ship. Okay, at all Filipino crew po ito, no? Yes, all Filipino crew. That's right. Opo, sige po. At kami po nagagalak po na ang DMW dito ay agad na nakatutok sa mga pangyayaring ito. Paano niyo natatanggap ang mga reports na yan, sir? Maraming potential sources, may mga stakeholders tayong nandoon sa lugar na yon, yung maritime stakeholders, maritime security forces, ang international shipping groups and international seafarers groups. And of course, the DFA is also our source of information. Okay, sige po. May pahabol na pong tanong si Chacha. Go, Cha. Yes po. Secretary Hans, ito pong additional skilled workers na kailangan sa Austria. Ano-ano pong mga trabaho ito at gaano kadami ang kailangan po dyan? Well, sa ngayon malalaman pa lamang natin yung mga job openings na ihahayag ng mga Austrian employers. Our team has been meeting with them para sigurado yung proseso na kanilang pagdadaanan dahil yun nga ang mahalaga dito ay dumaan sila sa tamang proseso at hindi sila
malilin lang ng mga illegal recruitment dahil umaasa tayo na meron talaga silang intention na mag-hire ng workers. It's really just a matter of kung anong klaseng proseso pagdadaanan nila. Mga professionals and skilled workers ang larangan ng mga job demands doon sa Austria. Sige po, sa maghihintay ho kami ng actual po ng anunsyo mula po sa inyo para masiguro po na everything is above board, Secretary. Yes, that's right. Basta dumaan lang po sa siguraduhin lisensyado ang recruitment agency na nasa talaan ng Department of Migrant Workers para legal pong recruitment. Okay. Sec, good luck po sa inyo pong CA confirmation. Salamat po, Maraming sir. salamat, Sir Ted, Miss Cha, sino Opo. tagapakinig, tagapanood. Apo, mabuhay. Thank you. Yan ho ang karapat-dapat na ma-confirm sa Commission on Appointments si Secretary Hans Leo Kakdak. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.